ako'y inibig mo at inangging lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan, maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi magaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa ako. Purihin ang ating Diyos sa buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is Tuesday. Every Tuesday and Thursday, nagkakaroon po tayo ng prayer and meditation. So magandang umaga po sa inyo lahat. Ako nga pala po si Pastor Jimmy, Evangelista, mula po sa siyudad ng San Pablo City. Tayo nagpapasalamat sapagkat ang Diyos ay patuloy na gumagabay at nagbibigay ng proteksyon sa bawat isa. So ang Laguna po ay naging sentro at dinaanan ng bagyo, signal number 4. But praise God, because of God's protection, ay naroon ang kaligtasan. Dalangin po natin ang lahat po na nasalanta, no? Yung pinakaay ng bagyo ay naglandfall sa Catanduanes at Kabikulan. Patuloy po natin ipapanalangin mo. Tayo naniniwala, ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng panalangin. Amen? So purihin ang ating Diyos. Tayo po ay mag-worship, sumamba. Ito po ay lagi ko pinatutugtog sapagkat sa buhay ng bawat isa, kailangan natin ihandog lagi ang ating buhay sa Diyos. Lagi natin iali ang ating mga buhay sa ating Diyos na buhay. Wala nang iba pa Oh, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Siya'y totoong Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbibigay sa atin ng proteksyon. Hallelujah. Samahan niyo po ang sumamba sa ating Diyos magitan ng awitin ito. Bigyan natin ang kadakilaan ng ating Diyos na buhay na laging gumagabay sa bawat isa. Hallelujah. Amen. Kumigo ka man, aking kaibigan. Takbo ng buhay mo ay may kahirapan.
Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon muli ngayong umaga sa aming po pagbubulay, pananalangin at patuloy na magbubulay ng salita. Dalayan ko Panginoon ngayong po umaga ang pasalamat. Salamat sapagkat ang Region 4 ay nakaranas ng pagkalinga ng iyong kapangyarihan sa nakaraang bagyo. Idinudulog namin sa iyo, Panginoon, ang aming po mga kababayan sa lugar ng Catanduanes at Bicol. Dakilang Diyos, alam namin, you are the God of comfort. Nakita po namin sa telebisyon ang apektadong lugar, mga pamilya, mga tahanang nawala, mga pananim na wala, nasalanta ang kanila pong pang-araw-araw na buhay. Ama, ang dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Hesus ay patuloy mong kalingain, hipuin mo ang mga iba't ibang ahensya ng Pilipinas, iba't ibang ahensya ng gobyerno upang i-extend ang tulong sa lugar na ito. Salamat dakilang Diyos at patuloy namin itinatas muli ang bansang Pilipinas sapagkat may bagyo na naman nagbabanta. Alam namin, Panginoon, hindi mananatili ito. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ang kalakasan na ilagi mo igagawad sa bawat isa. Lambungan mo, Panginoon, ang iyong banal na presensya, ng iyong kalinga ang bawat isa. Salamat dakilang Diyos at patuloy po namin tinataas ang mga tao na nasalanta ang kanilang po mga pananim. Amang banal, you are the God of resources. Ikaw ang patuloy na gumagawa ng himala at pagbibigay ng mga supply sa bawat isa. Idinudulog namin ito. Salamat dakilang Diyos. At patuloy namin tinatas din ang mga nasa banig ng karamdaman. Ingatan mo, Panginoon, at bigyan ng lunas ang kanilang mga sakit at karamdaman. You are the God of healing. You are the God who heals every sickness and diseases. Father God, kung meron man, saan man sila naroon, nasa kanilang kwarto, nasa kanilang bahay, idantay mo ang iyong mapagpalang kamay at patuloy na idaloy ang kagalingan ng gagaling sa iyo. Salamat, Panginoon, at patuloy namin idinideklara ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Salamat dakilang Diyos at tinatas po namin ang bawat churches, ang bawat pastor na patuloy na ginagawa ang kanila pong katungkulan upang patuloy na bigyan direksyon ang panawagan mo sa bawat iglesia. Salamat dakilang Diyos at patuloy mong suklay din ang kanilang pangailangan. Salamat, Panginoon, at dalangin din namin, Panginoon, sa oras na ito, ang bansang Amerika na magkakaroon po ng eleksyon. Kung dito po sa Pilipinas ay umaga, doon ay gabi, Lord God, kinabukasan ay magaganap ang eleksyon sa bansang Amerika. Dalangin po namin, Lord God, ang bansang Amerika sa eleksyong magaganap. Panginoon, pakialman mo ang eleksyong magaganap sa Amerika sa araw ng bukas. Salamat dakilang Diyos sapagkat alam namin, ikaw ang nag-a-appoint, ikaw ang naglalagay ng bawat nanunungkulan. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ang kapayapaan ay igawad mo. Ano man ang magiging resulta ng eleksyon, Lord God, kung sino mang kandidato, dalangin ko, Panginoon, ang iyong gabay at patuloy na kilo sa bawat isa. Ingatan mo. We declare peaceful election over America. We declare, O God, God's directed administration in America. Ano man nagbabantang gulo sa dalawang kampo, dalawang party, Lord, I declare and we pray, you are the God who appoint the king in due season. Lord, kung sino man ang muling matatayo na presidente sa bansang Amerika, dalangin ko ang kasi ng Santong Espiritu. Ikaw patuloy na manguna, basbasan mo, O Diyos, at mula po sa araw na ito, habang nasa paghahanda sila, O Lord, ng kanila pong kandidatura sa araw ng bukas, dalangin po namin, Panginoon,
ang kapayapaan sa eleksyon ng bansang Amerika. Loobin mo, Panginoon, na mailagay ang sino mang magiging Pangulo. Salamat dakilang Diyos. Salamat po. Tinatas din namin sa iyo, Panginoon, ang bawat nanunungkulan sa gobyerno sa aming bansa, ang aming Pangulo, ang lahat po, Diyos, na nasasakupan niya. Mula po sa mataas na antas ng posisyon ng panunungkulan hanggang sa pinakamababa, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong kaligtasan. Salamat dakilang Diyos at patuloy po namin dinideklara ang iyong kapangyarihan. Jesus is Lord over family, Jesus Lord over America, Jesus Lord over the Philippines, over the economy ng Pilipinas. You will reign forever, Lord Jesus. You will reign forever. Kaya, Panginoon, salamat, dakilang Diyos, at patuloy naming pinasiselyuhan sa banal mong dugo at ng Santong Espiritu ang lahat po ng aming mga ipinanalangin. Tinatanggap po namin ang kasagutan. Lord God, I pray also sa aming kaibigan at kapatiran, Lord God, na nakatira sa Asia, Amerika, Canada, Europe, Bermuda, Lord, sa Macau, sa Hong Kong, sa buong Asia. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong patnubay. Sa bawat pamilyang nakikinig ng line na ito, ang dalangin ko, Panginoon, iabot mo ang pagpapala. Ingatan mo ang bawat isa. I declare, O God, peace, peace. Shalom, 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 shalom. Amen. Ang kapayapaan ay patuloy nating mararanasan. Lord God, salamat po ngayong umaga. Sa aming pananalangin, inaakay namin ang kilala. Ang kasagutan. Sa iyo, ilapit mo lamang ang Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Amen. Tayo nagpapasalamat sa Diyos. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay. Hallelujah. Habang tayo nagpapasalamat sa Diyos, ang papuri at ang pasalamat. Amen and amen. So magandang umaga po sa inyo lahat. Sa akin po mga kapatiran, sa aming mga kapamilya, magandang umaga. So napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Okay, tayo po ngayon ay magdadako sa pagbubulay ng kanyang salita ngayon pong umaga. So napakabuti ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating Bible. Ito po ay na-meditate ko last 2 days. And I hope po ito po ay naging pagpapala sa akin, magiging pagpapala sa bawat isa. Amen. At ang Diyos ay patuloy na kumikilos. At sinabi niya sa Isaiah, ang katagang salita ng Diyos ay hindi bumabalik ng walang kabuluhan. Kaya pagbulayan po natin sa maikling minuto ang mga talatang ito. At ito'y pinamagatan ko pong learning to live by God. Amen. Alam niyo, dapat napag-aaralan natin, nalalaman natin, ang patuloy na pamumuhay na kasama ang ating Panginoon. Amen. Sabi po dito sa unang hari, Kapitulo 17, talatang 8. Mahaba po ito pero babasahin ko po isa-isa. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh,
Okay, very personal po itong word na ito sa verse 8. Kaya sinabi niya sa kanya ni Yahweh. So pwede natin itong gawing personalize. Ito ang sinasabi ng Diyos sa akin. Ito ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Amen. Ngayong umaga ay nangungusap ang Panginoon. Okay, verse 9. Umalis ka rito. Pumunta ka sa Serepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa roon. Pumunta nga siya roon at papasok na siya sa pintuan na lungsod. Nakita niya ang biyuda na namumulot ang panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari mo bang makainom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang ating Diyos na buhay, na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin ito at makakain man lamang kami ng anak ko kahit kami bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag ka mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinasabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. At pagkatapos, magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyuan ng langis ang tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw ng pagpatak ng ulan. Sabi ni Yahweh, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias, ang sabi dito, at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Kita natin, kakaunti na lang yung harina, gagapatak na yung langis, pero makita natin yung sinabi ng Panginoon, hindi mauubos ang harina mo at ang langis hanggang sa sumapit ang pagpatak ng ulan. Kasi alam naman natin, meron pong 3 taong hindi umulan. Pero may pinangako naman ng Diyos na manoy paulanin. Pero makita natin, ang Diyos ay inspire ang buhay ni Elias. Verse 16, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Elias. Tandaan natin ito, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Ang ibig sabihin, ginamit ng Diyos si Elias bilang tagapagsalita ng Panginoon sa lahat ng tao upang bigyan ng pag-asa, upang bigyan ng direksyon, upang bigyan ng paalala at mensaheng galing sa Diyos. Kaya yung babaeng balo ay patuloy na naghihintay. Kasi sinabi din naman ng Yahweh kay Elias na pumunta ka doon at mayroong isang babaeng balo na magpapakain sa iyo. So, si Elias ay pumunta nga naman at ayun nga, nakasalubong niya at nakausap yung babae. Pero sa kanilang kalalagayan ay kakaunti na, namumulot siya ng igagatong at siya magagawa ng pagkain tinapay. At ang sabi nga ng babaeng balo ay bago man lang kami mamatay ay makakain kami. So, ginamit ng Diyos si Elias. At alam nyo, itong nabulay-bulay ko, ito yung kailangan po natin maunawaan. Na ang Diyos ay gumagamit ng kanyang mga lingkod upang tayo ay magkaroon ng pamumuhay ayon sa Diyos. Yung direksyon ibinibigay ng Panginoon. Kaya nga tinawag na lingkod ng Diyos. Pag sinabing lingkod ng Diyos, sa Diyos naglilingkod. Ang presidente ay lingkod ng sambayan ng Pilipino, kaya nagsasalita ang presidente at si Secretary Duque in behalf of the President upang bigyan mensahe ang bansang Pilipinas. So sa larangan ng gobyerno, pumili ang Diyos ng Presidente at Secretary, tagapagsalita upang ibigay ang mensahe. Alam niyo, sa ating kapanahunan, we need to learning to live by God. Napakahalaga ang pangusap ng Panginoon sa ating kapanahunan na ginagamit ng Diyos ang bawat lingkod ng Panginoon. Naalala ko nung panahon ni Haring Saul na andyan si David
Noong unang panahon, basta may hari ay mayroon po propeta ang Panginoon. At ngayon, napakahalaga po ang mensahe na kung saan ay lagi po natin naririnig. Ang sabi ng verse 17, di nagtagal, nagkasakit ang anak ng biyuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito ay mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit niyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito po ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking mga anak, ng aking anak? Verse 19, ito napakaganda. Akin ang bata. No, nagkaroon po ng tinatawag na sakit yung bata. Akin ang bata, sabi ni Elias. At kinuhan niya ang bata. Ang sabi dito, ipinanhik sa itaas, sa silid ng kanyang tulugan. Iniligay niya ang bata sa kanyang higaan. At nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang igaganti sa babaeng nagmamaganda loob sa akin? Kita po natin yung prayer ni Elias. Ginawa na nga yung propeta ng mabuti, nang pinakain siya, bagamat kakaunti na ang arena at langis. Yung hiling ni Elias na ipagluto siya ng kahit kakaunting tinapay, ginawa ng balo. At ang sabi ni Elias na nalangin, ito ba ang igaganti mo sa magandang ginawang mabuti ng babaeng ito? Amen? Ano ang tinig? Ang sabi dito sa verse 21, 3 beses yan dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Hinihiling ko po bilang iyong lingkod. Ang sabi ng verse 22, dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Kaya mga magulang at kapatid, no, I'm not exhorting this verse for me as a self-serving that I am a pastor and servant of the Lord. Alam nyo, sa panahon ngayon, mga kapatid, alam nyo, hindi perpekto ang mga pastor. Pero si David ang nagwika, I do not touch the anointed one. Amen. Bagamat si Saul ay nagkakaroon na ng tinatawag na mismanagement sa kanyang pagiging hari at may nagawa na. But still David honoring the appointed by God, the king from the Lord. Kaya dito makikita natin kay Elias, iginalang at sinunod ng babaeng balo. Kaya makita natin, ipinapakita dito na sa huling panahon, gumagamit ang Diyos ng tinig sa bawat simbahan, sa bawat gobyerno. Mayor, tinig ng mayor sa bawat bayan, tinig ng kapitan sa bawat barangay, tinig ng presidente sa buong Pilipinas, at sa iglesia, tinig ng pastor ang maririnig. Ito'y dahil lingkod ng Diyos at Diyos ang nangungusap sa kanila. Kaya mga kapatid, ito po ay nung binigay sa akin ng Diyos ang mga talatang ito. Ako'y nagpapasalamat at patuloy na dumadalangin sa Diyos ng proteksyon na ibigay sa bawat isa. Ang sabi po dito sa verse 23, 22, dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Tayo naniniwala, God is a God of miracle. Kumikilos ang Diyos at kumikilos ang mga lingkod ng Panginoon to pray of healing, to pray of blessing and prosperity to everyone. Amen. Kaya ito yung panahon na talagang kailangan po natin ang patuloy na gabay ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ng verse 24 sa huling talata? At sumagot ang babae, o verse 23, ang sabi dito, inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina. Saka sinabi, narito ang anak mo, buhay na siya. Mga magulang at kapatid, ang mga talatang ito'y tumutukoy hindi lang po sa bata. Ano man po mga bahagi ng buhay natin, ang ating parabang namatay at nawawala na. Pag-ibig sa Diyos, mga pangailangan sa araw-araw. Amen? Na parabang, Lord, ano na ba ang nangyayari? Katulad dito sa Pilipinas, matapos ang COVID, bumagyo, talagang hallelujah. Pero ang sabi ng Diyos, napakahalaga ang tinig ng Panginoon. Kaya sa atin,
napakahalaga at ito po ay mensahe na nais kong iabot. Ito ang panahon na kailangan po tayong manalangin at dinggin ang direksyon ng tinig ng ating Panginoon. Ano sabi ng verse 24? At sumagot ang babae, tiyak ko na nga ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Ito yung pong high respect and recognition nung babaeng balo, nung babae na byuda, na kung saan si Elias ay inonor niya. Sabi, sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos na nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Kaya igalang natin at irespeto ang bawat salita. Alam nyo, hindi naman talaga salitaan nila yun eh. Huwag natin iisipin, no? Salitaan ng tao yan. Minsan kasi ang Diyos nangungusap sa maraming kaparaanan. Binibigyan tayo ng paalala, binibigyan tayo ng kalakasan, binibigyan tayo ng encouragement. So sa mga salitang yun, ay talagang ang Diyos, hindi naman puro encouragement, hindi naman puro blessing ang binabalita. Minsan may paalala din. Kaya makita natin, ang Diyos ay tumutugon at nagsasalita ayon sa ating pangailangan. Kaya ang puso lamang ang nagiging dahilan kung paano natin iuugnay ang ating sarili sa mensaheng ating naririnig. Amen? Amen po ba? Kasi sabi nga, ay mouthpiece ng Panginoon at naroon. Dito makikita po natin yung encouraging word na sinabi dito. Na sabi ng Bible, hindi mawawalan ka ng harina at matutuyuan ng langis hanggang sa dumating ang araw ng pagpatak ng ulan. Great assurance ang ibinigay ng Panginoon doon sa byuda. Great assurance. Kasi narinig kasi ng propeta ay meron po akong gagapatak na langis at kaunting harina. Gusto kong ipagluto bago man lang kami mamatay. Pero makita natin, yung salita ni Elias, narinig niya kakaunti at para sa kanila. Pero sabi ni Elias, ay ipagluto mo lang ako ng kahit kaunti. So makikita natin, pwede naman sabi, sige sa inyo na lang, sa inyo na lang. Pero makita natin, nung aking binubulay, yun na naging breakthrough nung babae, kung paanong nagkaroon ng miracle of multiplication, yung pong harina at langis. Yun po kasi alam natin, ang Diyos ay tinitingnan ng response natin. Tinitingnan kung paano tayo mag-response sa sinasabi ng lingkod ng Panginoon, katulad ng babaeng yon. Kasi ang Diyos ang nag-utos naman doon kay Elise. Ano sabi po dito sa verse 8? At sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang biyuda na magpapakain sa iyo. So, ang Diyos ang nagbigay talaga ng direksyon. Hindi naman kusan loob na pinuntahan niya sa Elise. Ibig sabihin, inutusan din siya ng Diyos. Kaya naman itong babaeng balo, sumunod dahil inutusan din siya ng Diyos. At nag-response doon sa pangailangan. At ano ang nangyari? Kaunting istorya lang po, no? Aba, ay makita natin, kumain naman, no? Kaunti. At ito napakaganda eh. At kumain sila sa ilang mga araw. Yung sinabi ng Diyos na hindi ka mawawalan ng harina, hindi ka mawawalan ng lang hanggang dumating ang tag-ulan. Kasi sa ba nang gagaling ang harina? Di ba sa halaman? Amen po ba? Ang harina nang gagaling din doon. Kaya hindi ka magkukulang. Kaya dito sa mga talatang ito, meron po akong 3 bagay na iiwan sa inyo. No? Ang sabi dito, the widows act in obedience to God's promising word. The widow act in obedience to God's promising word. Ano ito? She did as the Elijah's asked. Ginawa niya yung sinabi ni Elias. She did. Sabihin natin, she did. As Elijah asked. Kung ano sinabi ni Elijah, ni Elias, ay sinunod naman niya. O sige, umuwi ka na. Okay, pagluto mo ka ng kakaunti. Alam nyo, kung kayo yung babae, pauwi mo ako magluto.
abay, wala namang kahabag-habag tong propetang ito ay wala na nga kami makain ni hihingi pa ipagluto ko siya. Pero ang ganda ng puso nung babae. Ginawa niya iyon. Hindi niya pinagana ang kanyang sariling kaisipan. Ang kanyang ginawa ay pagsunod sa Diyos. At makita natin ano ang ikalawang nangyari. She and household eat. Siya at ang kanyang sambahayan ay kumain. Hindi nagutom, hindi nagkulang. Amen? Kaya yung response at patuloy na kilos, napakahalaga nun. Amen po ba? Sa mga lingkod ng Panginoon. Ano? Kaya yung babaeng balong ito ay nag-response doon sa lingkod ng Diyos. At makita natin, nung nagkaroon ng problema, ay talagang yung propeta ng Diyos ang nanalangin sa kanyang anak at binuhay. Hindi naman natin itinataas ang lahat ng pastor. Hindi natin itinataas ang lahat ng lingkod ng Panginoon. Kapwa-tao din natin sila at lingkod ng Diyos. Amen? Pero pwede natin pong siyang pagsabihan sa kanyang ugali, pero yung pagkatawag ng Panginoon ay huwag natin pong itatouch. Sila pa rin ay lingkod ng Panginoon. Katulad ng bawat isa, may kahinaan, may kakulangan, hindi nga perpekto. Pwede mo i-correct doon, pero yung pagtawag ng Diyos sa Kanya, igalang mo at irespeto sapagkat ang Diyos ang tumawag sa Kanya. Sino man pastor, ito may nasa Maynila, ito may nasa ibang bansa, sa lahat, kinikilala at hindi, may malaking iglesia at maliit, ay irespeto natin at igalang ang pagtawag ng Diyos sa Kanya. Ano ang sabi ng Bible? She received the life sustenance. Nagkaroon na sustain ng Diyos ang pangailangan ng balong ito, ng babaeng ito, ng pamilya niya mismo. Kaya mga kapatid, alam niyo, ibinigay sa akin ito ng Panginoon, ay talagang napakahalaga. No? Napakahalaga. Na kaya nga mayroong tagapanguna ang Pilipinas, ang presidente, ay marami naman talagang hindi din nakagugusto sa presidente. Marami sumasalungat sa presidente. Pero wala. No? Tinawag siya bilang presidente. Ganon din ang senador, ganon din ang mayor, lahat. Kaya mga kapatid, ang panahon ngayon ay panahon ng pagtutulungan, katulad ng babaeng balo, no? Ay kung ano ba, sige, kaya kahit kaunting tinapay, ipagluluto kita. Kahit kaunti. Pero ang ganti ng Diyos, dahil sa kabila ng kanilang kakulangan, nirespeto, ginalang, at binless si Elijah, ano ay katlong nangyari sa kanya nakita ko? She received life sustenance. Ang ibig sabihin, God's sustaining power, God's sustaining blessing ang naranasan ng babaeng balo. Kaya sa atin mga kapatid, napakahalaga sa panahong ito ang makarinig lagi ng tinig ng ating Panginoon. Makarinig na kung saan ay direksyon na ibinibigay ng ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama namin banal, kami nagpapasalamat, dakilang Diyos, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat may tinig kaming narinig mula po sa aming Pangulo na nagbibigay ng paalala sa sambayan ng Pilipino. May tinig kaming narinig mula po sa aming mga mayor bilang paalala sa bawat mamamayan. At salamat, Panginoon, may tinig kaming narinig galing sa bawat lingkod mo, sa bawat naglilingkod sa Diyos, sa mga pastor, anuman ang kanyang katungkulan. Ito'y patuloy magbibigay ng direksyon na ang pamumuhay namin ay galing sa iyo at dahil sa iyo. Salamat, Panginoon, aming idinideklara ang blessing na ito sa babaeng balo. Turuan mo kami, Panginoon, magampanan at ang iyong salita ay patuloy po naming tanggapin. Napakahalaga mga kapatid, yung tatlong bagay, inuulit ko, this widow act in obedience to God's promising word. Ang una, she did as the Elijah's asked. Sinunod ng babaeng balo ang sinabi ni Elias. Ikalawa, yung bahay ng yung tahanan at pamilya ng babae ay kumain ng panahon ngayon. Hindi sila nagutom at namatay. Winika nga ng biyuda bago man lang kami mamatay. Pero hindi sila mamatay. Hindi hahantong sa kamatayan ang anumang nararanasan natin, tandaan natin yan. At huling-huli,
God-sustaining power ang naranasan ng babae. O Diyos, ito pong aking idinideklara sa bawat nakikinig, sa bawat kapatiran namin. Lord God, in Jesus' name, you will sustain every family. You will sustain every individual's needs, O God. Ang dalayan ko, Panginoon, ay yung pagkalinga ay lagi pong sumaani. Salamat, Panginoon. Sa'yo po na pinagkakatiwala at pinagpapasalamat dahil nangungusap ka sa amin. Nangungusap ka. Salamat, dakilang Diyos. Ito po ay panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 God bless you all. Muli, ito po si Pastor Jimmy Evangelista. Nagsasabing, life is amazing. Winning is our calling. Dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila